Voluntary repatriation sa Israel at Iran, may mga OFW sa Israel na nagdadalawang isip umuwi sa kabila ng panganib. Nakatutok si JP Soriano. Sa pag-ulan ng long-range ballistic missiles ng Iran sa Israel, nadamay ang hotel sa Tel Aviv kung saan nagtatrabaho ang mga OFW na sina Ann at Michelle, hindi nila tunay na pangalan. Sa amin, Diyos, ayun na yung mga sunog. Oh. Uy, andeng! Sunog? Tingnan nga yung kwarto natin. Diyos ko, Lord. Kwarto mo din? Oo, di na kami. Ewan ko, siguro di ako makapasok eh. Matapos magtago sa bomb shelter, tumambad sa kanila ang epekto ng pambobomba. First floor pa lang po. Ay, Diyos ko, Lord. Bumagsak yung elevator! Ha? Ayan po! Nabasa? Nung time po na sumabog, nandun kami sa shelter. Narinig namin yung kalabog, nakita namin yung pagyanig ng dingding, ng kisame, yung alikabok. Sa kabila, baka po pwede pa lumusot-lusot. Doon na namin nakita kung gaano ang sira na nangyari sa tinitirahan namin, na doon na kami talaga kinilabutan ng sobra. Nagbabagsakan pa! Ang mismong embahada sa Israel sa Pilipinas, first time ding nadinig ang matitinding pagsabog sa nakalipas na maraming taon. Yung foundation ng embassy, yung Chancery Building, na medyo yung parang nag-vibrate, no? So, since June 13, ngayon lang namin naramdaman yung ganun na may impact. Opisyal nang isinailalim sa Alert Level 3 ang Israel at Iran, bunsod ng mahigit 1 linggo na nilang gantihan ng airstrikes. Voluntary ang pag-uwi ng